Palasyo nanawagan ng pasensya sa katiwalian at paghintay ng due process. Abogado ni Senator Bato de la Rosa, sinabing hindi inahalal pang maprotektahan si Duterte. Walang putapat na pero ligtas sa sunog sa Hong Kong. At fans totoo alala sa Bini matapos ang aberya habang nakabitin. Magandang gabi po, ito ang Balitaan Plus Weekend sa High School Channel 4. Sa ngalan po ni Slinas Marito po ang dilingkod, Arginawan David Gabriel. Mga kabalitaan, ngayon kung naganap ang peso March, Palasyo nanawagan ng pasensya sa katiwalian at dapat maghintay ng due process. Humingi ng Malacanang ng linggo ng pasensya sa mga publiko habang nagpapatuloy ang investigasyon at pagsasampa ng mga kaso laban sa mga personalidad at individual sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, sinabi niya na dapat sinila ang due process. Ngunit ipinunto ng opisyal ng Palasyo na maraming bagay ang nagawa sa loob ng halos 4 na buwan patungkol sa gulo sa pagpapatulod ng baha. Nauna lang ikinrekomenda ng Independent Commission on Infrastructure o ICI at the Department of Public Works and Highways o DPWH sa Ombudsman na si dating Bicol Party Representative Saldico at pitong miyembro ng Kamara ay imbestigahan dahil sa posibleng pandarambong at panunuhol kaugnay ng bilyong-bilyong pisang halaga ng mga proyektong na pang-infrastruktura mula 2016 hanggang 2024. Ang ating Money Laundering Council ay nakakuha rin ng bilyong-bilyong halaga ng mga ari-arian mula sa mga opisyal ng kumpanyang sangkot sa gulo. Sa kanyang bahagi, sinabi ni Prosecutor General Richard Paudulyon na walang saysayang madaliin ang lahat dahil hindi simple ang mga kaso. Samantala, abogado ni Senator Bato de la Rosa, sinabing hindi nihalal si Bato para protektahan si Duterte. Sinabi ni International Criminal Court o ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti noong linggo, sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na dapat gampanan ng kanyang tungkulin bilang isang mababatas na idiniyan na siya inihalal ng mamamayang Pilipino, hindi lamang para pagtanggol si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagpahayag ng pagkabala si Conti sa patuloy na pagkawalan ni de la Rosa sa Senado. Nitong kunang bahagi ng linggo, ipinagtanggol ni Senator Sherwin Gatchalian ang panukalang 2026 budget ng Department of National Defense o DND at ang mga attached agencies nito dahil sa patuloy na pagkawala ni de la Rosa na dapat mag-sponsor ng panukala. Si de la Rosa ay wala sa mga sesyon mula noong Nobyembre 11 matapos sabihin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ICC ay naglabas ng warrant of arrest sa kalaban sa kanya kaugnay sa mga mamatay na war on drugs ng Administrasyong Duterte. Gayunpaman, sinabi ng ICC na hindi nito makumpirma ang mga ulat na nagsasabing naglabas ito ng warrant para sa pag-aresto kay de la Rosa. Samantala, 84 na Pinoy napaulat na ligtas mula sa naganap na sunog sa isang gusali sa Hong Kong. Iniulat ng Philippine Consulate General sa Hong Kong na nasa 84 na Pinoy ang ligtas mula sa sunog sa Taipo, Hong Kong. Ayon sa konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong, nagpapatuloy pa ang operasyon sa pag-recover ng mga nasa loob ng gusali sa Hong Kong. Meron pang 7 ang hindi pa natutukoy. Gayunpaman, malungkot ding ibinalita ng konsulada na isang Pinay ang pumanaw sa insidente. Sa Balitaan Plus Showbiz, fans ng P-pop girl group na Bini todo ang kaba dahil sumuntik na maging paro-paro. Pero ano ang dahilan? Todo ang kaba ng fans ng P-pop girl group na Bini matapos magkaroon ng aberya sa butterfly cart na sinasakyan ang 2 miyembro sa kanilang concert itong Sabado. Sa mga video na kumalat, Nicole Laing gamay kitas na nakataglit ng cart habang kinakanta ng grupo ang paro-paro. Napasigaw sila Colette at Sheena at kita-kita ang tensyon habang nagpapatuloy pa rin sila sa performance. Kahit halatang kinakabahan, pinilit ni Colette na pakalmahin ang umiiyak na si Sheena. Hawak kamay pa ang dalawa pang habang nakamitin sa ere. Napasigaw rin ang maraming audience na ibaba na sila para natapos muna ang kanta bago sila iligtas na nakaibinaba ng production team. At yan po ang kabuuan ng mga balita higit pa sa katotohanan. Para sa patas at balita higit pa sa katotohanan, mag-email sa officialbalitan.gmail.com o i-follow ang aming mga pages. Sa ngalan ni Slinas Mara, ito ang iniligod Arginawan David Gabriel, nag-uulat para sa Balitaan Plus. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas. Ulan tayo.